nasa linya na po natin ngayon ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs sa DFA, ASEC Angelica Escalona. Good morning po, ASEC. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha. At magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Good morning. Good morning po, ASEC. ASEC, gusto lang naming humingi po ng update. Natanggap na po ng DFA ito pong order ng cancellation po ng pasaporte ni Zaldico. Nakatanggap na po tayo ng resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan kahapon dated December 10, 2025 at nakansela na rin po kahapon ng alas 5 ang pasaporte ni Mr. Elizaldico. Oo, yes, ASEC, para lang po mas malaman din namin, paano po ba yung proseso sa pagkansela ng pasaporte ni Zaldi? Pagtanggap niyo po niya ng direktiba from Sandigan Bayan, anong susunod na mangyayari? Ganito po, no? Pag kinansela na po ng DFA ang pasaporte, unang-una ini-inform namin ang Bureau of Immigration. At pangalawa, ini-inform po namin ng Interpol Office sa Pilipinas, which is nasa Philippine Center on Transnational Crime. Sila naman po, nire-report nila ito sa Interpol Headquarters, which will put the passport in its alert system in all international border controls sa lahat ng airports at border crossing points. This limits yung movement po ng passport holder. So after this, ito pong pag-inform ng Interpol will be from DFA na. Sa inyo po yun? Kami po ang nag-inform sa BI at sa Interpol Philippines office. Sila naman po, Interpol Philippines, ang mag-i-inform sa Interpol International. At magkakaroon po ng alert yon sa sistema nila. Okay. So at least ngayon malinaw na. Galing sa Sandigan Bayan yung order, natanggap ng DFA. Kayo pong mag-i-inform sa BI for them to inform the Interpol kung ano yung mga susunod na aksyon. BI po at saka yung Interpol Philippines. Ayun po, under Interpol the Philippines. Center on Transnational Crime. Oo. Ayan, malinaw po ngayon yung proseso. Ma'am, in the past may nangyari po bang ganito? Gaano kabilis yung naging aksyon para mapauwi po ang isang individual pagka nakansela na po yung pasaporte? Depends po on the developments, yung dun sa tao, kung gagamit siya ng airport, at kung depende rin po dun sa instructions ng ating Philippine authorities. Because the DFA, we are ready to assist po as mandated by the President and Philippine authorities. But this needs coordination, lalong-lalo na with the DILG, PNP at DOJ. Okay po. Ma'am, yun po bang, halimbawa, yung pong ating BI and Interpol Philippines din po dito, pwede po ba tayo mag-request na magpapadala rin ng mga tao dun sa lugar kung nasan man si Zaldico para po sila po rin mismo ang hahanap bukod po sa international police na natimbrehan na rin po nila ngayon? Yung pong sa kanila, yung mechanism nila through the Interpol mechanism, yung sa mga airport at international border crossing points ng mga bansa, no? Yung pag-coordinate po with other authorities, again, it depends anong instructions po sa atin o dun sa ibang ahensya. Dahil may kanya-kanyang mekanismo tayo for international cooperation. Ayun, kanya-kanyang mekanismo for international cooperation. So, ma'am, sa ating pong, di ba ho, sa international cooperation, merong reciprocity na kung tawagin, ano po? Pag merong national, kagaya po natin, tapos alam natin, most likely sa ganitong bansa, wala tayong extradition treaty sa kanila. Tapos naando doon siya, cancel na yung passport ng Pilipino. Pwede ba tayong makiusap doon sa bansang yon, sa kanila pong DFA doon, sa inyong counterpart, na tulungan tayo kasi nandidiyan yan, na hindi na mahirapan ng ating authorities na iyaan mapauwi dahil nga siya ay undocumented na? Meron naman pong mekanismo, no? First, yung police to police, and second is through bilaterally. Pwede po tayong mag-request, pero kailangan po may pinangahawakan tayo na legal basis. Opo. And in this case po, kay Mr. Zaldico, may legal basis. Opo. So we're working closely with our Philippine authorities for the next step. Opo, for the next step. Sige po. So, ma'am, ito pong sitwasyon na dual citizen, yung tao. Wala nga akong Philippine passport, pero meron pa pala akong ibang hawak na passport. Will that complicate matters na for the Philippines?
Yes po, kasi unang-una po, hindi kami sure kung meron siyang citizenship sa ibang bansa. Hindi naman po lahat ng Pilipino na nakakuha ng foreign citizenship at foreign passport ay nagre-report sa DFA. So we have to ask. And again, ang makakasagot po niyan yung foreign government. But normally, sila po, manghihingi po sila ng basihan. Opo. Ma'am, yung po bang ating, hindi lang ho kasi ako, hindi ko tanda, no, yung ipinasa nga ng Kongreso na dual citizenship na ating pong batas, no? Oo. Hindi obligado ang Pilipino magsabi sa DFA na ako ay citizen ng isang bansa. Ay ako'y naging citizen na ng isang bansa at meron na akong pasaporte ng bansang ito. Hindi siya obligado o under Philippine laws, kung ako isang Pilipino na nag-apply ng dual citizenship sa ibang bansa, dapat sabihan ko dito yung ating DFA? Not necessary po. Kaya lang po namin nalalaman minsan na nag-a-apply sila, na nag-apply na sila is kung nag-renounce sila, at humingi sa amin ng renunciation certificate or kung nag-apply sila ng dual citizenship. In which case, yun, kailangan sasabihin nila. Kasi hahanap kami ng proof na nag-acquire sila ng foreign citizenship. So meaning, pag mag-apply sila ng dual citizenship. So meaning yung Pilipino po na nakapag-acquire na ng foreign citizenship, na-renounce niya na yung Filipino citizenship, nabigyan siya halimbawa po ng isang citizenship ng Spain, no? Tapos doon pero nag-renounce siya ng Philippine citizenship, malalaman po lamang ninyo 'yon kapag siya ay mag-a-apply na ng dual citizenship bilang Pilipino ulit. Ganun po 'yon. At saka Opo. Ganun po? Opo. Or pumunta sa amin voluntarily. At nagsabing magre-renounce kami ng Philippine citizenship. May ganun din po. So ang So ang Pilipino na nag-apply ng dual citizenship sa bansang pinapayagan 'yon, binigyan ka ng citizenship ng bansang 'yon, bilang Pilipino, walang batas na nag-oobliga sa iyo para sabihin sa Pilipinas na DFA, ako din ay isa ng Spanish citizen or Portuguese. Wala pong batas na gano'n. In general po, wala po basta po pag pupunta lang sa amin pag nag-reacquire ng Philippine citizenship or pag nag-renounce ng Philippine citizenship. Okay, sige po, klaro-klaro. Ma'am, panghuli na lang po, ito pong abogado ni Mr. Saldico nagsabi na dapat wala pa yung cancellation kasi meron kami natanggap dito aplikasyon, motion ng ombudsman to cancel the passport of our client. Hindi pa kami binibigyan ng, wala pang deadline ito, 5 days pa, to contest that. Meron ho bang effect ba ito? May legal ba ito? Complication kung mag-submit, mag-motion sa Sandigan Bayan na hindi mo na ito ipatupad? Ano po ba ang magiging patakaran po ninyo kung sakasakali? Kami po, since nakatanggap kami ng resolution, kailangan namin ipatupad ito. But nothing prevents any person na nakansela ang passport what do you call this, na mag-appeal, ano? But again, they have to show proof na cleared na sila. Kung baga, sige, kami ngayon, itong aming order to cancel. We will cancel, and we canceled. Ngayon, kung meron kayong question, we will wait for another court order to stop us. Ganun po yun. Opo. Ayun, yun ang klarong-klaro. Sige, so Ma'am Asek, salamat po at kami po'y lubos na nakaunawa ngayon sa actual na sitwasyon at kung ano po ang maaaring gawin ng Pilipinas para nga po mapauwi, mas mabilis ito pong si Mr. Saldico. Salamat po, Ma'am. Maraming salamat, Ted and DJ Shasta. Opo, thank you at mabuhay and Merry Christmas. Thank you. Salamat po na marami. Si Asek Angelica Escalona, spokesperson po ng DFA. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!